Hello! Magandang araw po sa lahat, guys, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Kumusta po yung lahat mga lodis? I hope okay lang po kayo. Ito po ang inyong DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. I hope guys okay lang po kayong lahat at safe na safe po kayo at patuloy lang po sa paglaban ng buhay. Alright guys, pagpatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all mayaman yung mga asawa mga lodis. Ang swerte talaga ni Kenyo. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, umiling si Chinyu at sinabing, hindi ako maawa sa kanya, at hindi ko siya bibitawan. Bahagyang tumango si Yan Ruizu at ngumiti. Bagamat wala siyang sinabi, makikita na si Yan Ruizu ay labis na nasisiyahan sa sagot na ito. Ang sekretarya na nakaupo sa harap na hilera ay walang sabi-sabi. Ang pamilya Shen ay naging prominente sa loob ng maraming taon, kaya kahit na tumanggi ito, hindi ito magiging ganoon kadaling harapin. Alam ni Chinyu na minamaliit siya ng sekretarya na ito. Kaya, sumagot siya sa hindi alipin o mapagmataas na paraan, siguro masyadong mataas ang tingin mo sa pamilya Shen, o baka masyado mong minamaliit ako, ngunit ang walang kwentang Shen. Hindi ako mapipigilan ng pamilya, at hindi ko siya target. Nang marinig ito, napalingon ang sekretarya. Tumingin siya kay Chinyu nang may pagtataka. At pagkatapos ay palihim na sumulyap kay Yan Ruizu, na para bang labis siyang nagulat sa mga salita ni Chinyu. Hindi ito para sa ibang mga dahilan. Ngunit dahil sinabi rin ni Yan Ruizu ang mga salitang ito. Kung maalis mo talaga ang pamilya Shen, baka tumingin ako sa iyo sa bagong liwanag, walang pakialam na sabi ng sekretarya. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ko kailangan na tingnan mo ako sa bagong liwanag, dahil wala akong pakialam sa opinyon mo. Ikaw, agad na napatulala ang sekretarya dahil sa snob. Si Yan Ruizu, na nasa gilid, ay lihim na tumawa. Dumating ang kotse sa isang hotel, at ang party ay nakaset up sa rooftop ng hotel. Hintayin mo ako dito, sabi ni Yan Ruizu sa sekretarya. Yes, miss, tumango ang sekretarya. Pagkatapos, sabay na pumasok sina Yan Ruizu at Chinyu sa hotel. Pagdating nila sa rooftop, iniunat ni Yan Ruizu ang kanyang braso at ipinikit ang kanyang mga mata. Kailangan mo pa bang turuan kita kung ano ang gagawin? Natigilan si Chinyu. Pagkatapos ay mabilis na inabot at hinawakan ang braso ni Yan Ruizu. Hindi pa ako nakadalo sa ganoong okasyon dati, medyo nahihiya na sabi ni Chinyu. Ayos lang. Marami pang pagkakataon sa hinaharap, nakangiting sabi ni Yan Ruizu. Sa sandaling ito, dalawa pang tao ang dumating din sa piging. Mister, nakahiga pa rin si Lin sa ospital. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Bakit kailangan kong dumalo sa piging na ito? Sabi ni Chiyang na medyo walang magawa. Masakit ang kanyang tadyang, ngunit kailangan niyang tiisin. Ito ay simpleng pagpapahirap. Kahit na manatili ako sa ospital, wala akong maitutulong. At saka, hindi pa ako nakadalo sa ganitong klase ng cocktail party. Sabi ni Lin Wan sa mapang-asar na boses. Kumunat ang noo ni Chiyang. Lalo siyang naiinis kay Lin Wan. Maya-maya, nakarating na silang dalawa sa rooftop. Pagkatapos ipakita ang imbitasyon, dumiretso silang dalawa sa venue ng cocktail party. Wow! Napakagarbo ng lugar na ito. Pagpasok pa lang nila sa cocktail party, tuwang-tuwa na sumigaw si Lin Wan. May pagmamalaki ding sinabi ni Chiyang, bagaman hindi ako taga Jiangcheng. Marami akong kaibigan sa Jiangcheng. Ang hotel na ito ang pinakamataas na gusali sa Jiangcheng. Nakatayo dito, matatanaw mo ang higit sa kalahati ng Jiangcheng, pagmamalaki ni Chiyang. Mabilis na tumango si Lin Wan at sinabing, ang pagtayo dito ay nagbibigay sa akin ng napakataas na pakiramdam. Tumawa si Chiyang at sinabing, ihahatid kita para makipagkita sa kaibigan ko mamaya. Isa siyang big shot sa Jiangcheng, sa sandaling sinabi niya iyon, biglang sumimangot si Chiyang at nakita niya si Chinyu sa di kalayuan. Bakit siya nandito? Kumunat ang noo ni Chiyang at nagtanong. Simula nang nasaksihan niya ang lakas ni Chinyu, si Chiyang ay natakot kay Chinyu. Talagang hindi magandang bagay na makilala siya sa cocktail party na ito. Sana hindi siya makita ni Lin Wan, naisip ni Chiyang sa kanyang sarili. Alam na alam niya na kapag nakita siya ni Lin Wan, tiyak na lalapitan siya nito at akitin siya. Bukod dito,
Masasabi rin ni Chiyang na hindi nanakit ng mga babae si Chinyu. Pagdating ng panahon, baka ilabas niya ang galit niya sa sarili niya. Nandito talaga ang Beastard na yan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Linwan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Chiyang. Nagkatotoo ang kinatatakutan niya. Chiyang, tingnan mo, si B***star iyon. Tara na. Papagalitan ko siya para mailabas ang galit ko. Galit na sabi ni Linwan. Umubo si Chiyang at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi magandang gumawa ng gulo sa cocktail party na ito. Mabuti naman, kung mangangahas si Chinyu na maging marahas dito. Tiyak na hindi siya patatawarin ng may-ari ng hotel. Masungit na sabi ni Linwan. Kahit na ganoon ang nangyari, medyo natatakot pa rin si Chiyang. Ang karanasan mula sa huling pag-aaway nila ay lubos pa rin siyang natakot. Chiyang, natatakot ka ba? Pinaikit ni Linwan ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, agad na inayos ni Chiyang ang kanyang sarili at sinabing, natatakot ako. Bakit naman ako matatakot sa kanya? I'm just about to settle the score with him. Tara na. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad silang dalawa patungo kay Chinyu. Habang nasa daan, patuloy na nagdarasal si Chiyang sa kanyang puso, sana hindi maglakas loob si Chinyu na kumilos, kung hindi. Kailangan ko talagang pumunta sa ospital. Sa lalong madaling panahon, dumating silang dalawa sa likuran ni Chinyu. Beastard ka, talagang dumating ka, sigaw ni Linwan mula sa likuran. Nang marinig ang sigaw nilang dalawa, sabay na napalingon sina Chinyu at Yan Ruizu. Sa pagtingin sa kanilang dalawa sa harap niya, hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot at sinabing, Chiyang. Naging mabait ako para magpakita ng awa sa iyo, ngunit gusto mo pa ring maghanap ng gulo. Ako, ibinuka ni Chiyang ang kanyang bibig ngunit hindi naglakas loob na magsabi ng kahit ano sandali. Cut the crap, malakas na sigaw ni Linwan. Anong karapatan mong lumahok sa ganitong uri ng upscale cocktail party? Sinaktan mo ang tatay ko. Sa palagay mo ba ay matatanggal ka? Ngumuso si Linwan at sinabing, Beastard, mas mabuting mawala ka na ngayon, o bugbugin kita hanggang mamatay. Mapanghamong sigaw ni Linwan. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Magsasalita pa sana siya, biglang sinabi ni Yan Ruizu, na nasa tabi niya, sino ang tinatawag mong Beastard? Medyo malamig ang ekspresyon ni Yan Ruizu, at agad na tinakat ng kanyang malakas na aura si Linwan. Si Linwan, na palaging walang takot, ay talagang hindi makapagsalita sa sandaling ito. Anong kinalaman nito sa'yo? Hinanda ni Linwan ang sarili at sinabi. Malamig na tumingin si Yan Ruizu kay Linwan at sinabing, sabi mo Beastard siya. Tama, isa siyang Beastard. Ngumuso si Linwan at sinabing. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Linwan, isang malinaw na print ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha. Itinaas ni Yan Ruizu ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Linwan. Tinakpan ni Linwan ang kanyang mukha at natigilan sandali. Sa tanang buhay niya, wala pang nanakit sa kanya. Ikaw, naglakas loob ka talagang saktan ako. Nanlaki ang mga mata ni Linwan at napasigaw sa gulat. Sinabi ni Yan Ruizu sa malamig na tono ng boses. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparirakon, puputulan ko ang iyong bibig at hindi ka na makapagsalita magpakailanman. Ikaw, matatalo kita black and blue. Sumunod si Linwan patungo kay Yan Ruizu. Sa kasamaang palad, itinaas pa lang ni Linwan ang kanyang kamay nang makatanggap siya ng isa pang sampal mula kay Yan Ruizu. Ang dalawang magkasunod na sampal ay nagpatigil kay Linwan, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ikaw ay patay na karne. Hindi kita bibitawan, sinabi ni Linwan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Pagkatapos, tumingin si Linwan kay Chiyang at galit na sinabi, Chiyang. Mabilis na tawagan ng iyong mga kaibigan at itaboy sila. Umubo si Chiyang at inihanda ang sarili na lumakad pasulong. Paano ka makakatama ng tao? Ang boss dito ay kaibigan ko. Sinubukan ni Chiyang ang kanyang makakaya upang mapanatili ang isang mapagmataas na saloobin. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Chinyu at nakangiting sinabi. Miss Yan, ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Hindi tumanggi si Yan Ruizu at tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, natakot si Chiyang sa address na ito. Miss Yan, walang masyadong tao na may apelyidong yan sa buong Jiangcheng.
kasabay ng kanyang malakas na aura at ang katotohanan na siya ay nakatayo sa tabi ni Chinyu. Hindi kaya siya si Yan Ruizu mula sa Jingdu. Nang maisip niya ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chiyang. Agad niyang binago ang ekspresyon niya at nakangiting sinabi, "G. It's all a misunderstanding. Chinyu, kasalanan ito ni Linwan. Tuturuan ko talaga siya ng magandang leksyon." Ito ang naging dahilan ng pag-freeze ni Chinyu, na akmang kikilos, saglit. Bakit si Chiyang, na mayabang kanina, ay nagbago ng ekspresyon sa isang kisap mata? "Chiyang, anong pinagsasabi mo?" Galit na sabi ni Linwan. Hinayla ni Chiyang si Linwan at humingi ng paumanhin, "I'm sorry. Pasensya na po, aalis na tayo." Pagkatapos sabihin iyon, kinaladkad ni Chiyang si Linwan sa gilid. Pagkatapos maglakad ng malayo, galit na sinabi ni Linwan, "Anong ibig mong sabihin? 2 beses akong sinampal ng babaeng iyon tapos humihingi ka pa ng tawad sa kanila." Pinigilan ni Chiyang ang kanyang galit at sinabing, "Kilala mo ba kung sino ang babaeng iyon? Kung ay provoke mo siya, magiging dead meat ang pamilya mo. Wala akong pakialam kung sino siya. Kailangan niyang pagbayaran ang halaga ng pananakit niya sa akin." Sabi ni Linwan na may kaunting bisyo. Walang pasensya na ikinaway ni Chiyang ang kanyang kamay at sinabing, "Kung gusto mong maghukay ng sarili mong libingan, gawin mo ito sa iyong sarili. Huwag mo akong idamay." Pagkatapos sabihin iyon, diretsyong naglakad si Chiyang sa gilid. Sa venue ng banquet, umupo sina Yan Ruizu at Chinyu. "Gusto mo bang sumayaw ng magkasama?" Nakangiting tanong ni Yan Ruizu. Mabilis na umiling si Chinyu at sinabing, "Hindi, hindi, hindi. Hindi ako marunong sumayaw. At hindi ko rin gusto." Hindi nagpumilit si Yan Ruizu at nakangiting sinabi, "Sige. Ipapakilala kita sa isang kaibigan mamaya." Makalipas ang mahigit 10 minuto. Nagmamadaling lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot at leather na sapatos. "Miss Yan, sorry talaga. May na-delay ako sa bahay," sabi ng medyo may edad na habang nagpupunas ng pawis. Ngumiti si Yan Ruizu at sinabing, "Mr. Wei, hindi mo kailangang maging magalang. Maupo ka muna." Nagmamadaling tumango ang lalaking tinawag na Mr. Wei at umupo. Pagkatapos, ngumiti si Yan Ruizu at sinabing, "Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang tagapamahala ng bangko ni Chuzhou. Si Wei Jiang." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Yan Ruizu kay Chinyu at sinabing, "Ito si Chinyu." Mabilis na tumayo si Wei Jiang at mainit na nakipagkamay kay Chinyu. "Mr. Chin, sikat ka kamakailan. Ang iyong pangalan ay bumagyo sa Chuzhou," sabi ni Wei Jiang na may magalang na ngiti. Alam ni Chinyu na magalang lang si Wei Jiang, kaya mabilis niyang sinabi, "Salamat, Mr. Wei." "Mr. Wei, okay lang ba ang asawa mo?" Sa oras na ito, biglang nagtanong si Yan Ruizu. Bumantong hininga si Wei Jiang at sinabing, "Ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Kumuha lang ako ng sikat na doktor mula sa ibang bansa. At dahil sa bagay na ito kaya ako na-delay." Napangiti si Yan Ruizu habang nakatingin kay Chinyu at sinabing, "Nagkataon na si Mr. Chin ay isang doktor din. Baka matulungan ka niya." Tumingin si Wei Jiang kay Chinyu at nagkunwaring nagulat. "Mr. Si Chin ay isang Chinese na doktor." Medyo. Sa katunayan, hindi alam ni Chinyu kung ano talaga siya. "Kung gayon, guguluhin kita, Mr. Chin," nakangiting sabi ni Wei Jiang. "Chinyu, ipinagkatiwala ni Mr. Wei ang kanyang asawa sa iyo. Hindi mo siya mapapabayaan." Kinindatan ni Yan Ruizu si Chinyu. Tumango si Chinyu at hindi maiwasang mapabuntong hininga sa sarili. Ang Chuzhou Bank ay ang pinakamalaking bangko sa Chuzhou. Halos lahat ng komersyal na pautang ay inaprubahan ng Chuzhou Bank. Paano hindi maintindihan ni Chinyu ang intensyon ni Yan Ruizu? Siya ay malinaw na nagbibigay ng daan para sa kanya. Likas na naiintindihan ni Chinyu ang mabuting hangarin ni Yan Ruizu. Si Wei Jiang, na nasa hindi kalayuan, ay tila medyo nabagabag. Ayaw niyang tumulong si Chinyu. Ngunit ang mga salita ni Yan Ruizu ay hindi nagbigay sa kanya ng paraan. Sa sandaling ito, pumayag man siya o hindi, kailangan niyang pumayag. Kung gayon ang maaari ko lang problemayin si Mr. Chin. Napilitang sabihin ni Wei Jiang na nakangiti. Si Chinyu ay medyo walang magawa.
Bagamat napakahusay ng kanyang mga medikal na kasanayan, hindi siya nakilala ng maraming tao. Kaya hindi masisisi si Wei Jiang para dito. Pagkatapos ng piging, pinadala ni Yan Ruizu si Qin Yu sa Dragon Paradise. Huminto ang sasakyan sa pasukan, ngunit hindi nagmamadaling lumabas ang dalawa. Sa oras na ito, biglang tumingin si Yan Ruizu kay Qin Yu at nagtanong, Qin Yu, kung isang araw, babalik ako sa Jingdo, kaya mo bang alagaan ang iyong sarili? Nang marinig ito, natigilan si Qin Yu. Nagmamadali siyang nagtanong, Miss Yan, babalik ka na ba sa Jingdo? Umiling si Yan Ruizu at sinabing, hindi pa, ngunit darating ang araw na babalik ako. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig. Ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Oo, si Yan Ruizu ay kailangang bumalik sa Jingdo maaga o huli. Iyon ang kanyang tahanan, ngunit sa kasalukuyang kakayahan ni Qin Yu. Ang pagpunta sa Jingdo ay katumbas ng pagpilit sa sarili sa isang dead end. Si Yan Ruizu ay isang mayamang tagapagmana. Kahit sa Jingdo, siya ay isang kilalang figura. Marami na sigurong humahabol sa kanya. Sa kasalukuyang kakayahan ni Qin Yu, si Yan Ruizu ay malayo sa kanyang liga. Kung babalik ka sa Jingdo, susubukan kong pumunta sa Jingdo para makita ka at mag-propose ng kasal sa lalong madaling panahon, huminga ng malalim si Qin Yu at seryosong sumagot. Nang marinig ang tugon ni Qin Yu, kinusat ni Yan Ruizu ang kanyang mga mata at sinabing, sa pangakong ito, nasisiyahan ako. Matapos bitawan ni Yan Ruizu si Qin Yu, bumalik siya sa mansyon ng pamilya Yan. Kinabukasan, lalabas si Yan Ruizu para lumahok sa isang kaganapan sa downtown. Hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas, ang kanyang sasakyan ay pinahinto ng ilang tao. Miss Yan, may dalawang sasakyan na nakaharang sa dinadaanan natin, nakasimangot na sabi ng driver. Tumingala si Yan Ruizu at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkamangha. May isang tao sa Jiangcheng na nang ahas na harangan ng kanyang sasakyan. Miss Yan, maghintay ka muna. Bumaba ako at titingnan, sabi ng sekretarya. Hindi na kailangan. Umiling si Yan Ruizu. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas ng sasakyan. Pagkababa ni Yan Ruizu sa sasakyan, 7 hanggang 8 tao ang tumalon mula sa mga sasakyang nakaharang sa kalsada sa harapan. Ang pinuno ay isang binata na may gintong mga salamin, at ang sumusunod sa kanya ay si Lin Wan. Nang makita niya si Lin Wan, ang ekspresyon ni Yan Ruizu ay hindi maiwasang maging malamig. B*TCH. Matagal na kitang hinihintay. Galit na tumakbo si Lin Wan sa harap ni Yan Ruizu. Jiang Tao, siya ang nakabangga sa akin. Galit na sabi ni Lin Wan. Nakangiting naglakad ang binata na tinatawag na Jiang Tao. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Yan Ruizu, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Napakaganda ng babaeng ito. Hindi kalabisan na sabihing walang sino man sa bansa ang makakaagaw sa kanyang kagandahan. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang babae sa mga beauty contest. Jiang Tao, bilisan mo at turuan mo siya ng leksyon. Hinimok ni Lin Wan mula sa gilid. Ngumiti si Jiang Tao. Naglakad siya sa harap ni Yan Ruizu at walang pakialam na sinabi, Miss. Nakikita kong gaano kakaganda, hindi ko talaga kayang gawin iyon. Paano kung humingi ka ng tawad kay Lin Wan at hayaan ang bagay na ito, sabi ni Jiang Tao. Malamig na tiningnan ni Yan Ruizu si Jiang Tao at sinabing, magwala ka. Natigilan si Jiang Tao, at may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Bagaman ako ay maawin sa mga babae. Hindi ibig sabihin na wala akong init ng ulo, malamig na sabi ni Jiang Tao. Si Lin Wan, na nasa gilid, ay nagmura, hindi ka ba napakayabang kahapon? Hindi mo ba ako sinampal kahapon? Ipakita mo ulit sa akin ang iyong kayabangan ngayon. Okay, itinaas ni Yan Ruizu ang kanyang kamay at muling sinampal si Lin Wan. Nanlamig si Lin Wan, at pagkatapos ay sumigaw siya ng baliw. Ikaw ay patay na karne. Papatayin kita. BTCH ka. Si Jiang Tao, na nasa gilid, ay nagsabi rin ng may malamig na ekspresyon, dahil ayaw mong umatras para sa akin. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Maghintay. Sa pagkakataong ito, biglang lumabas ng sasakyan ang sekretarya. Naglakad siya hanggang sa Jiang Tao at nakangiting sinabi, maaari ko bang tanungin kung ang pangalan mo ay Jiang Tao? Natigilan si Jiang Tao at sumimangot, kilala mo ako. Nagpatuloy ang kalihim,
ang anak ng Deputy Mayor Jiang. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kabanata natin guys. I hope po nag-enjoy po kayo sa ating bagong kabanata. At abangan nyo na naman po yung susunod na kabanata mga Lodis. I hope po i-share nyo po at i-like yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Alright guys, ito po si DJ Maki 101.1 Team Power Flowers. Thank you so much mga Lodis. I hope po i-bless kayo this day at mag-iingat po kayo. Bye-bye!